Lahat tayo ay talagang ninanais na makuha ang mga bagay na gusto natin. Subalit paano naman kung dumating sa punto na kailangan mo munang maghirap bago ito makuha? Gagawin mo nga ba? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng buhay ng babaeng si Emily. Yaya, ano ba naman yung palpak na trabaho mo? Nakakahiya sa mga bisita ko. Malupit na sigaw ni Emily, kasabay ng matadim na tingin sa matandang kasambahay na nanginginig sa kanyang harapan. Nakatayo ang matandang kasambahay sa gitna ng sala, namumula sa kahiyan habang mabilis niyang pinupunasan ang natapong juice sa sahig. Pasensya na po, Ma'am Emily. Hindi ko po sinasadya. Nakayukong sagot ng matanda. Anong hindi sinasadya? Kitang-kita ng mga mata ko ang pagmamadali mo. Napakasimple na nga ng trabahong pinapagawa ko sa'yo. Hindi mo ba magawa ng maayos? Nagmamadali po kasi ako, ma'am. Dahil marami pa po akong niluluto sa kusina. Baka po masunog. Aba, magaling ka talaga. Talagang may gana ka pang magdahilan? Hindi ba sinabi ko sa inyong lahat na kapag may bisita ako, ayusin nyo ang trabaho nyo? Umalis ka na nga. Baka mas talo pang uminit ang ulo ko. Halos hindi makahinga sa takot ang matandang kasambahay. Pasensya na po talaga, ma'am. Hindi na po mauulit. Napaiyak na lamang ang matandang kasambahay dahil sa hindi mabilang na pagkakataon. Napagalitan na naman siya ng kanyang malditang amo. Hindi na rin naman bago sa kanya ang ganitong sitwasyon, sapagkat hindi ito ang unang pagkakataon na siniguan siya at nagalit sa kanya si Emily para sa isang napakaliit na bagay. Samantala, napakainit pa nga rin ng ulo ni Emily noong bumalik siya sa kanyang kwarto kasama ang kanyang dalawang kaibigan. Ano ba nangyari? Bakit ganyan ang mukha mo? Natatawang tanong ni Dahlia. Paano ba naman kasi hindi iinit ang ulo ko? Puro palbak magtrabaho ang mga kasambahay dito. Pinapasahod na nga sila ni Daddy ng malaki. Pero ang kukupad pa rin nila kumilos. Mga walang kwenta. Relax lang, Emily. Para mawala yung galit mo, gumimik na lang tayo ngayong weekend. Birthday ni Dahlia. Kaya sigurado ako maraming inumin na nakahanda. Nakangiting swestyon naman ni Tricia. Ang galit na mukha ni Emily ay kaagad nga rin napalitan ng isang ngiti matapos marinig ang sinabi ng kanyang kaibigan. Game! Yan ang gusto ko. Ngayon pa lang, maghanap na ako ng maisusuot ko. Hindi magkamayaw sa tuwa si Emily sa tuwing iniimbitahan nga siya sa kahit anong gimmick at party. Ang pagsama sa mga kaibigan niya ang tanging nagpapasaya sa kanya. Wala na nga rin siyang interes pa sa pag-aaral. Dahil kahit hindi na nga siya magsikap pa sa buhay, mayaman naman sila. Mabibili niya ang lahat ng kanyang gusto dahil palagi rin naman siyang pinagbibigyan ng kanyang daddy. Kaliwat kanan nga rin kasi ang mga negosyo nito. Kabilang na nga doon ang pagkakaroon ng isang malaking planta at mga lupain. Higit sa lahat, siya rin ang nag-iisang anak. Kaya't sigurado siya na hindi mauubos ang kanilang yaman kahit pa araw-araw siyang gumastos. Nang dahil sa kanyang ugali, madalas nga rin siyang pag-usapan ng kanilang mga kapitbahay, lalo na sa tuwing isinasama siya ng kanyang daddy sa napakalawak nilang sakahan. Dad, bakit mo pa ba ako dinadala dito? Ang init-init oh. Ang dumi-dumi pa ng mga trabahador mo. Baka mahawalan ako sa mga sakit nila. Hindi maipinta sa mukha ni Emily ang labis na pandidiri noong makita niya na pawis ang mga lalaking trabahante ng kanyang daddy habang nasa ilalim ng nakakapasong araw. Iniisip pa lamang niya na lumapit sa mga lalaking yun. Nasusukan na nga kaagad siya sa labis na pandidiri. Hoy Emily, hindi lang natin basta mga trabahador
ang mga lalaking ito. Kaya matuto kang gumalang. Tandaan mo anak, kung hindi dahil sa mga pagsisikap nila, hindi rin lalawak ang lahat ng mga negosyo natin. Lumabas ka na ng kotse, ngayon din, at maayos kang bumati sa kanila. Utos ng kanyang daddy na si Don Lorenzo. Pero sa halip na sumunod, inirapan nga lamang siya ng kanyang anak. No dad! Kahit kilad ka rin niyo pa ako, palabas ng kotse, hindi talaga ako babati at lalapit sa kanila. Next time kasi, huwag niyo na lang akong isama dito dahil umiinit lang ang ulo ko. Emily, dinala kita dito para magkaroon ka ng ideya sa pagpapatakbo ng lahat ng mga negosyo natin. Tumatanda na rin ako anak at hindi naman pwede na puro gimmick lang naman ang alam mo. Naiintindihan mo ba ang lahat ng sinasabi ko, Emily? Dinarayan nga lamang ng dalaga ang sinabi ng kanyang daddy. Pero daddy naman, sana maintindihan nyo rin na hindi bagay ang isang tulad ko dito. Kahit naman kasi hindi na ako magtrabaho eh. Masyado na tayong mayaman. Kaya huwag nyo nang ubusin pa ang oras nyo sa pagtatrabaho. Mag-relax ka na lang din daddy, katulad ko. Napailing na lamang si Don Lorenzo dahil miski siya hindi na nga rin kinakaya ang ugali ng kanyang anak. Nahihiyang tiningnan niya ang mga trabahador, lalong-lalo na si Miguel na siyang pinakamasipag sa lahat ng kanyang mga trabahante. Bagamat siya rin ang pinakabata, hindi maiwasang humanga ni Don Lorenzo sa kakaibang dedikasyon nito sa kanyang trabaho. Miguel, pagpasensyahan mo na lahat ng mga salitang narinig mo mula sa anak ko ha. Magmula kasi noong namatay ang mami niya, hindi ko na rin siya nagabayan pa ng maayos. Madalas akong wala sa tabi niya dahil sa sobrang abala sa pagtatrabaho. Hindi ko rin siya mapigilan sa pakikipagbarkada niya dahil nakikita ko doon siya masaya. Malungkot na sambi ni Don Lorenzo habang inaalala ang namayapa niyang asawa. Sa isip-isip niya, kung hindi ito maagang nawala sa kanilang piling, baka hindi ganito ang ugali ng kanilang anak. Huwag mo pong sisihin ang sarili mo, sir. Sa katunayan nga po, humahanga po ako sa inyo eh. Dahil sobrang sipag niyo pong magtrabaho at napakamapagkumbaba rin. Hayaan niyo po, bata pa naman po ang anak niyong si Emily. Kaya hindi pa rin po huli para magbago ang ugali niya. Magalang na sagot ng binatang si Miguel. Sana nga balang araw, matuto na rin siyang makisama at gumalang sa ibang tao. Buti ka pa nga iho. Napakabata mo pa. Pero marami na ang humahanga sa iyo dahil napakabuti ng ugali mo. Isa na ako doon, Miguel. Kaya sana, huwag kang magbabago ha. Darating din ang araw na magagamit mo ang kabutihan ng iyong puso para magtagumpay ka sa buhay mo. Naniniwala ako dyan. Napangiti na lamang si Miguel dahil sa mga papuri na kanyang natanggap mula mismo sa kanyang amo. Mula nga rin sa araw na yun, mas dinoble pa nga rin niya ang kanyang sipag sa pagbabaka sakaling balang araw. Papabor din sa kanya ang tadhana. Samantala, wala pa rin pakialam si Emily sa kanyang paligid. Ang tanging mahalaga lamang sa kanya ay kung paano niya mairaraos ang isang napakasayang gabi kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagpapakalunod lamang siya sa gitna ng tawanan, sayawan, inuman at kantahan na parang permanente lahat ng bagay na yun. Noong mapagod, sabay-sabay silang umupo sa isang tabi para magpahinga at magkwentuhan. Emily, nga pala, may napansin lang ako. Sambi ni Dahlia na siyang nagpakunot ng noo ni Emily. Ano naman? Kulang pa ba ang regalong ibinigay ko sa'yo? Sagot ni Emily na may bahid ng inis sa kanyang tinig. Mabilis na umiling si Dahlia. Hindi naman. Sa totoo lang, sobrang galante mo nga bilang kaibigan eh. Tingnan mo nga oh, limited edition pa yung bag na ibinigay mo sa akin.
Ngumisi naman si Emily at hindi napigilang magyabang. Wala naman yun sa akin. Magkaibigan naman tayo. Kaya kung may gusto ka pa, sabihin mo lang. Kayang-kaya kong bilhin. Palagi naman akong pinagbibigyan ni Daddy. Kaya hindi problema yan. Totoo naman na ikaw ang pinakamayaman sa ating tatlo. Pero napansin ko lang, Emily, hanggang ngayon, wala ka pa ring sariling kotse. Bumuntong hininga si Dahlia bago ituloy ang kanyang sinabi. Isang kotse ang regalo sa akin ng daddy ko nitong birthday ko. Si Tricia naman, noong isang taon pa may sariling kotse. Eh ikaw, kailan mo balak humingi sa daddy mo? Para naman hindi pa ulit-ulit ang mga lugar na pinupuntahan natin. Oo nga, Emily. Tama si Dahlia. Sawang-sawa na ako sa mga bar dito. Gusto ko naman mag out of town trips. Kaya next time, dapat may sariling kotse ka na rin, Emily. Para makasama ka na sa amin. Sabi naman ni Tricia. Bahagyang natawa naman si Emily sa kanilang mga sinabi. Walang kaabog-abog sa kayabangan. Huwag kayong mag-alala. Barya lang yan para kay daddy. Kahit 3 kotse pa ang ipabili ko, sigurado ako, hindi siya magdadalawang isip na ibigay yun sa akin. Nakasisigurado si Emily na kaya niyang makuha anumang gusto niya. Subalit, pag uwi niya sa kanilang mansyon, hindi nga niya inaasahan na mabibigo siyang hingin yun. Nasanay siyang isinusubo na lamang sa kanya ang lahat ng luho. Kaya labis siyang nagalit dahil sa unang pagkakataon, nagawa siyang tanggihan ng kanyang daddy. Dad, sinabi niyo po sa akin na ibibigay niyo lahat ng gusto ko. Kasi mahal niyo ako, di ba? Bakit naman ngayon hindi niyo ako mapagbigyan? Kailangan ko ng kotse. Dahil kung hindi niyo ako ibibili, mapag-iiwanan ako ng mga kaibigan ko. Sigaw ng dalaga na ngayon ay hindi makapaniwala sa mga desisyon ng kanyang ama. Delikado para sa iyo, anak, na magkaroon ng sariling kotse. Dahil bukod sa madaling araw ka na kung umuwi, amoy alak ka pa rin. May driver naman tayo. Kaya magpahatid ka na lang kung may gusto kang puntahan. Ayoko nang makisama sa epal nating driver, Dad. Tsaka isa pa, hindi na rin naman ako bata. Kaya pwede na akong kumuha ng sarili kong lisensya. Gusto ko rin magmaneho ng sarili kong kotse para naman hindi lang mga lupain nyo ang nakikita ko. Tsaka isa pa, Dad, sawang-sawa na rin ako sa pangit na lugar na ito. Please naman, Daddy, pagbigyan nyo na po ako. Pagod na hinarap ni Don Lorenzo ang kanyang anak dahil halos araw-araw na nga rin sila nagtatalo. Napagtanto niya rin na habang walang kahirap-hirap na pinagbibigay niya ang kanyang anak sa lahat ng mga kagustuhan nito, mas lalo lamang sumasama ang ugali ng kanyang anak. Hindi lahat ng bagay ay madali mo ring makukuha, Emily. Kung talagang gustong-gusto mong magkaroon ng kotse, gusto kong patunayan mo sa akin na karapat dapat kitang bigyan. Ganito, anak. Gusto kong ikaw naman ang mag-isang bumisita sa ating lupain at makipag-usap sa mga trabador natin doon sa loob ng 2 linggo. Yun ang kondisyon natin, anak. Ipapadala kita doon para matuto ka. At kung gusto mo talaga yung hinihiling mo, gagawin mo yun. Mas lalong dumoble ang inis na nararamdaman ni Emily matapos niyang marinig ang mga sinabi ng kanyang daddy. Daddy naman, seryoso ka ba? Gusto mo magtrabaho ako sa pangit at mabahong lugar na yun? Sayang naman ang balat ko kung papaarawan niyo lang ako. Nagmamaktol na sagot ng dalaga. Yan lamang ang kondisyon ko, Emily. Hawak mo ang sarili mong desisyon kung susunod ka sa akin. Pagmamatigas ni Don Lorenzo sa kanyang anak. Pero Dad, wala kang bang ibang ipapagawa sa akin? Yung iba na lang. Gagawin ko ang lahat. Huwag niyo lang akong hayaan na magtrabaho sa bukid. Parang hindi ko kaya yun. Pagmamakaawa pa ni Emily. Pero kahit anong sabihin niya,
Hindi nga siya pinapakinggan ng kanyang daddy. Sa buong buhay niya, hindi talaga sumagi sa kanyang isipan na babalik siya sa bukid at magtatrabaho doon. Ilang araw niyang pinag-isipan ang magiging desisyon niya. Paulit-ulit na nga rin siyang tinatanong ng kanyang mga kaibigan at hinahanap sa kanya ang kotse na ipapabili niya sa kanyang daddy. Sa takot na mapahiya siya sa kanyang mga kaibigan, walang ibang nagawa si Emily kung hindi sundin na lamang ang utos ng kanyang daddy. Masama ang loob ni Emily na bumisita sa bukid, na siya ring ikinagulat ng lahat ng mga trabahador doon. Pinagtitinginan din siya at lihim na pinag-uusapan noong bumaba siya sa kotse, kaya mas lalong uminit ang kanyang ulo. Hoy kayo! Anong tinitingin-tingin nyo sa akin? Bumalik na kayo sa trabaho nyo. Kung ayaw nyong masisandi ko kayo. Walang awang sigaw ni Emily sa mga kalalakihan. Hindi niya alam kung paano niya sisimulan ang kanyang magiging trabaho dahil tirik na tirik ang sikat ng araw. Bukod pa doon, napakaputik pa ng daan at napakabaho ng kalabaw na inaararo ng matandang lalaki. Sa kabilang banda, hindi may iwasang galit na mapatitig si Miguel sa dalaga. Agad naman itong napansin ni Mang Albert. May gusto ka ba sa anak ng amo natin? Nanunuksong tanong ng matanda, kaya mabilis na umiling ang binata. Bakit naman ako magkakagusto sa babaeng yan na ubod ng arte? Ewan ko ba, Mang Albert? Malayong malayo talaga ang ugali niya kaysa sa daddy niya. Kahit na sobrang yaman, mapagkumbaba pa rin si Don Lorenzo. Samantalang yang si Emily, napakamata pobre. Buong akala niya yata, porket galing siya sa pinakamayamang pamilya, kontrolado na rin niya lahat ng mga tao dito. Mahinang tinapik ni Mang Albert ang balikat ni Miguel. Hayaan mo na lamang siya. Ganyan naman talaga, kalimitan lahat ng mga mayayaman. Pera at reputasyon lang ang mahalaga sa kanila at wala silang pakialam sa pakikipagkapwa-tao. Kaya ikaw, Miguel, sikapin mo makapagtapos ng pag-aaral para sa susunod hindi ka na rin mamaliitin at pagsasalitaan ng masama ng ibang tao. Opo, Mang Albert, pinapangako ko po sa inyo na darating ang araw, makakaahon din ako sa hirap. At kapag nangyari yun, hindi ako magiging mayabang. Si Don Lorenzo talaga ang tutularan ko. Dahil napakabuti niya sa atin. Napangiti na lamang ang dalawa sa kanilang usapan bago bumalik sa kanilang pagtatrabaho. Bagamat napakainit ang panahon, hindi nila iniinda yun, sapagkat mas matimbang pa rin ang samahan na nabuo nila dito sa bukid. Sila ang magkakasama sa hirap at ginhawa. Kahit na hindi nga sila magkakadugo, subalit hindi nila inaasahan na ang samahan na kanilang binuo ay mapuputol din sa mga sumunod na araw dahil sa napakasamang ugali ng kanilang dalagang amo. Anong ginagawa niyo dito? Bakit kayo nagpapahinga? Napakarami pang naiwang trabaho. Bulgaw ni Emily noong makita niya ang mga trabahador na nakaupo sa loob ng kubo. Ma'am Emily, malakas po kasi ang buhos ng ulan kanina. At ngayon lamang po tumila. Kaya pansamantala muna kaming nagpahinga. Sagot ni Mang Albert. Ano namang problema kung umuulan? Baka nakakalimutan nyo. Bayad lahat ng oras ng pagtatrabaho nyo dito. Kaya bakit ang tatamad nyo? Sinasayang nyo ang lahat ng perang pinapasahod ni Daddy. Dahil wala namang maaasahan sa inyo. Mga tamad! Alam naman po namin ang ginagawa namin. At hindi rin naman po matatapos ang trabaho dahil sa malakas na buhos ng ulan. Ma'am Emily, panahon po ang kalaban natin dito. Kaya't gustuin naman po namin na magtrabaho, hindi pa rin namin magagawa yun. Bakit ba ang dami niyong dahilan? Ang sabihin nyo, tinatamad ka lang. Kaya hindi umaangat ang buhay niyong lahat Kasi dinadaya nyo lang ang trabaho nyo. Sa pagkakataong yun,
Hindi na nga nakatiis pa si Miguel na marinig lahat ng mga masasamang salitang yun, kaya't pumagitna na rin siya sa usapan. Mawalang galang lang po, ma'am. Pero hindi naman po tama na bastusin niyo po si Mang Albert. Lalo pa po at mas matanda siya sa inyo. At isa pa, hindi niyo naman po nakikita lahat ng sipag namin sa pagtatrabaho dahil kanina pa rin po kayo na nasa loob ng kotse niyo. Napataas ang kilay ni Emily sa matinding inis at sarkastiko itong napatawa sa sinabi ng binata sa kanyang harapan. Aba, baka nakakalimutan mo kung sino ang nasa harapan mo ngayon. Anak ako ng amo mo. Kaya ibabalik ko rin sa iyo ang tanong. Anong karapatan mo para pagsalitaan ako ng ganyan? Gayong isang hampak na trabahador ka lang dito. At kami ang nagpapasahod sa inyo. Sa kabila ng kabang nararamdaman ni Miguel, hindi na nga rin siya nagpatinag dito. Opo ma'am, amo ko kayo. Pero hindi po ako papayag na tapakan nyo lang basta-basta ang pagkatao namin. Mataas po ang respeto namin kay Don Lorenzo. Pero hindi namin kayang ibigay ang parehong respeto sa inyo. Lalo pa at ganyan naman kasama ang ugali nyo. Walang ibang nararamdaman si Emily kung hindi ang matinding galit dahil ito ang unang pagkakataon na napagsalitaan nga siya ng taong mas mababa sa kanya. Total, sa'yo na rin naman ang galing na wala akong respeto at masama ang ugali ko. Sige, makikita nyo. Papatunayan ko yan sa inyo ngayon. Lahat kayo, lumayos na kayong lahat sa harapan ko. Dahil simula ngayon, sinesesanti ko na kayo sa trabaho. Sa susunod na makita ko ba kayo dito, ipapapulis ko kayo. Ngiting tagumpay na umalis si Emily sa bukid. Hindi alintana ang mga mabibigat na tingin ng mga trabahador na kanyang pinaalis. Para sa kanya, tama lamang ang kanyang ginawa. Sa isip niya, walang lugar sa negosyo ang mga tamad at walang silbi. Wala siyang pakialam kung nawalan ng hanap buhay ang mga yun. Dahil sa kanyang mundo, ang mahalaga ay ang sariling kapakanan. Noong makauwi na si Emily sa kanilang mansyon, tiwala siyang sa wakas ay ibibigay na nga ng kanyang ama ang matagal na niyang hinihiling na regalo. Pero sa halip na kasiyahan ang bumungad sa kanya, isang galit na Don Lorenzo ang sumalubong sa kanya. Emily, ano ulit itong gulong ginawa mo? Bakit mo pinaalis lahat ng mga trabahador natin? Sumimangot si Emily. Hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Daddy naman, ano bang gusto mong iparating? Huwag mo sabihin sa akin na mas kinakampihan mo pa ang mga hampas lupang yun kaysa sa akin. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Don Lorenzo. Nagkamali ba talaga ako nang pagpapalaki sa iyo, anak? Kung nabubuhay lang ang mami mo, sigurado ako hindi siya matutuwa sa ugaling ipinapakita mo ngayon. Pagod ako ngayon, Dad. Kaya pwede ba? Tigilan mo muna ako sa kakadrama mo. Matagal nang patay si Mami at tanggap ko na yun. Huwag mo nang sinasali pa siya sa usapan natin. Ginawa ko lang din naman ang sinabi mo na magtrabaho ako sa bukid. Kaya sana tuparin mo rin ang usapan natin. Ibigay mo na sa akin ang matagal ko nang inihiling. Halos hindi makapaniwala si Don Lorenzo sa asal ng kanyang anak. Mahal na mahal niya ito, pero sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalabo ang landas nito. At hindi na nga niya maaabot pa ang puso ng nag-iisa niyang anak. Napuno na nga rin siya ng galit at lungkot. Pero sa huli, napagpasyahan niyang sumuko na lamang. Kung yan talaga ang gusto mo, sige anak, ibibigay ko na lang. Hahayaan na kitang gawin
ang mga gusto mo sa buhay, Emily. Pero sana lamang, dumating na rin ang araw na makita mo at maituwid mo ang lahat ng pagkakamali mo. Napairap si Emily. Ikaw talaga, Daddy, oh. Kung kanino mo pa yung sinabi, edi sana natuwa pa ako. Paulit-ulit ka na lang sa panermon sa akin at nabibingi na ako. Sagot niya, sabay talikod at pasok sa kanyang kwarto na walang kahit anong pasasalamat. Pagkalipas ng ilang minuto, naiwan si Don Lorenzo na tahimik na nakaupo sa isang sulok. Hindi niya mapigilang mapaluha. Mahal na mahal niya ang kanyang anak, pero ramdam niya ang patuloy na paglayo nito. Sa kabila ng lahat ng luho na kanyang naibigay dito, hindi niya napunan ang bagay na pinakamahalaga, ang tamang paggabay dito. Noong makuha ni Emily lahat ng kanyang gusto, lalong-lalo na ang isang mamahaling kotse, inubos na lamang niya ang kanyang oras kasama ang kanyang mga kaibigan. Napakarami niyang pinuntahang lugar at wala siyang pakialam kung saan-saan niya lamang ginagastos ang perang pinaghirapan ng kanyang daddy. Inubos niya lahat ng perang mayroon siya sa mga luhong yun. Buong akala niya ang pagsama niya sa kanyang mga barkada at walang katapusang pag-ibig ay magbibigay sa kanya ng isang permanenteng kasiyahan. Subalit yun din pala ang isa niyang pinakamalaking pagkakamali. Matapos ang isang taong pamumuhay sa luho, nagising na lamang siya sa isang araw dahil naman ng isang balita ang kanyang daddy. Nalugi kasi lahat ng mga ipinundar nitong negosyo. Humina na nga rin ang kalusugan ng kanyang daddy at hindi na nga rin nakakapagtrabaho pa dahil kailangan niyang manatili sa ospital. Sinubukang isalba ni Emily ang lahat ng mga negosyo ng kanyang daddy, pero wala naman siyang alam tungkol sa pagpapatakbo nito. Hindi rin naman siya nakapagtapos ng pag-aaral dahil inubos niya lahat ng oras ng kanyang kabataan sa pag-imik at pagbarkada. Higit sa lahat, wala na nga rin natira sa yaman na ipinamana sa kanya dahil naubos yun sa personal niyang kasiyahan. Wala nang natira sa kanya kung hindi ang sarili niya lamang. Habang isa-isang pumapasok sa kanyang isipan lahat ng mga nagawa niyang pagkakamali, naririnig naman niyang pinag-uusapan siya ng kanilang mga kapitbahay na madalas niyang pagsalitaan ng kung ano-ano noon. Hoy Rina, huwag kang maawa sa babaeng yan. Tama lang talaga na maranasan niya ang hirap sa buhay ngayon dahil masyado naman siyang mayabang at mapagmataas noong mga panahon na mayaman pa siya. Kung may dapat man tayong kaawaan, si Don Lorenzo yun. Nasayang lang talaga lahat ng mga pinaghirapan niya para sa isang walang kwentang anak. Tama ka nga, Eva. Naniniwala na talaga ako sa karma dahil kung gaano kataas ang lipad ng babaeng yan noon, ganoon din kababa ang bagsak niya ngayon. Halika na. Sana lamang talaga huwag na niyo lumapit sa atin para humingi ng tulong dahil pagsasarduhan ko rin siya ng pinto katulad ng ginawa niya noon. Walang ibang nagawa si Emily kung hindi ang umiyak na lamang sa isang tabi dahil sa sobrang pagsisisi. Mas lalo pa nga siyang sinubok ng panahon noong pumanaw na rin ang kanyang daddy na nag-iisang pamilya na lamang din niya sa buhay. Lahat na rin kasi ng kanilang mga kamag-anak ay galit sa kanyang kayabangan noon. Wala siyang pambayad sa ospital, kaya napilitan na nga rin siya na ibenta ang kanilang mansyon. May mga utang ding naiwan ang kanyang daddy, bunga ng pagkalugi ng kanilang negosyo, kaya kinakailangan niya yung bayaran. Wala nang natira pa kay Emily kahit na isang sentimo, kaya napagpasyahan niya na lapitan ang kanyang mga dating kaibigan. Pinapasok siya ng mga ito sa kanilang bahay at hinainan ng pagkain. Pasensya na kayo, Dahlia, Trisha. Wala na talaga akong ibang malapitan eh. Kung hindi kayo na lamang dalawa.
Naiiyak na sabi ni Emily. Napangiwi naman ang dalawang magkaibigan noong makita nila na gutom ang babaeng nasa harapan nila ngayon. Malayong malayo na nga ito sa Emily na kanilang naging kaibigan noon, dahil mukha na nga itong pulubi ngayon. Hindi nila maiwasang makaramdam ng pandidiri. Huwag kang humingi ng pasensya, dahil ito na rin ang huling tulong namin sa'yo. Emily, naaawa lang kami sa'yo dahil mukha ka na talagang patay gutom. Pero pwede ba? Sa susunod, huwag ka nang pupunta pa dito. Nakatakip ang ilong na sambit ni Dahlia. Oo nga, huwag ka na magpapakita pa dito dahil nakakaya pa sa iba namin mga kaibigan kapag nalaman nila na nagpatuloy kami dito ng isang pulubi. Duktong ni Tricia. Hindi talaga makapaniwala si Emily sa mga sinasabi ngayon ng kanyang mga dating kaibigan. Tricia, Dahlia, bakit niyo yung sinasabi sa akin ngayon? Buong akala ko ba magkakaibigan tayo? Noon yun, Emily. Pero ngayong walang-wala ka na. Hindi ka na namin gustong makasama pa. Hindi lang namin sinasabi sa iyo ang totoo. Pero matagal na rin naming ayaw ang ugali mo. Masyado ka mapagmataas sa mga taong nasa paligid mo. Masyado ka ring mayabang noon pa. Pinapakisamahan ka lang namin noon kasi may pera ka. Hanggang doon na lang ang pagkakaibigan natin. Paliwanag pa ni Dahlia. Sunod-sunod ang pagbuhos ng mga luha mula sa mga mata ni Emily dahil hindi niya inaakala na ang mga tao na tinuring niya bilang kanyang mga kaibigan ay magagawa nga rin siyang talikuran ngayon. Nang dahil sa pagtalikod na ginawa nila, mas lalo nga siyang walang malapitan. Kahit pa ang mga malalapit na katrabaho ng kanyang daddy noon ay hindi nga rin siya tinulungan dahil maging ang mga ito ay nagawa niya rin ng mga kasalanan noon. Hiyang-hiya talaga siya sa mga taong nasa paligid niya dahil pakiramdam niya ay pinagtatabuyan na nga siya ng mga ito. Walang ibang nagawa si Emily kung hindi ang tulungan na lamang niya ang kanyang sarili. Nahihirapan siya maghanap ng trabaho dahil kahit high school ay hindi nga siya nakapagtapos. Mabuti na lamang din at sa kabila ng lahat ng masasamang bagay na kanyang naranasan, napakswerte pa rin niya sapagkat natanggap nga siya bilang isang janitress sa isang restaurant. Ipinangako ni Emily sa kanyang sarili na kapag may tumanggap sa kanya, dodoblihin niya ang kanyang sipag sa pagtatrabaho. Bagamat napakaraming gawain, hindi siya nagrereklamo. Sa halip, magalang niyang pinagsisilbihan at nginingitian ang lahat ng mga customer na kanyang nakikita. Nang dahil sa kanyang pagsisikap, napansin siya ng kanyang manager. Emily, ikaw ba yan? Hindi makapaniwalang tanong ng manager na si Miguel noong makita niya ang napakasungit ng dalaga na tinanggalan siya ng trabaho noon. Hindi rin naman makapaniwala si Emily na ang lalaki na kanyang tinarayan noon ay siya na palang manager ng restaurant na kanyang pinagtatrabahuhan ngayon. Hindi siya makatingin ng diretso sa lalaki sapagkat sobra siyang nahihiya at nanliliit para sa kanyang sarili. Opo sir. Ako nga po ito. Magalang na sagot ni Emily. Pwede ba kitang makausap saglit? Nagtataka namang tumango si Emily. Buong akala niya ay katulad si Miguel ng ibang tao na ipapamukha sa kanya na karma nga ang lahat na kanyang nararanasan ngayon. Subalit, nananatiling mapagkumbaba ang lalaki sa kabila ng tagumpay na kanyang nararanasan ngayon. Yon ang isang bagay na hinangaan ni Emily sa kanya. Huli na noong mabalitaan ko ang tungkol sa daddy mo. Kaya humingi ako ng paumanhin dahil hindi ako nakapag-abot ng tulong sa kanya. Isa si Don Lorenzo sa mga taong naniwala sa akin na magiging matagumpay ako sa buhay. At hanggang ngayon
Dala-dala ko pa rin ang aral na pabaon niya sa akin. Nakangiti lamang si Miguel habang nagkukwento. Huli na rin po noong mapagtanto ko kung gaano kabuting tao si Daddy. Kaya sobra-sobra po talaga ang pagsisisi ko ngayon. Dahil napakaraming oras ang nawala sa amin. Nagpabulag po ako sa pakipagbarkada ko noon. Kaya tama nga po siguro sila, Sir. Lahat ng mga nangyayari sa akin ngayon ay karma ko na. Dahil sobra ako mapang-abuso noon. Umiiyak na sambid ni Emily. Hindi niya inaasahan ang marahang paghagod ng kamay ng kanyang boss sa kanyang likod. Para bang sinasabi nito na hindi pa huli ang lahat para baguhin niya ang kanyang sarili. Wala akong karapatan para husgahan ka sa lahat ng mga pinagdaanan mo, Emily. Ang tanging masasabi ko lang, huwag mong ikulong ang sarili mo sa nakaraan. Mas bigyan mo ng pansin ang lahat ng mga nangyayari ngayon para makabawi ka, hindi lamang sa ibang tao, kung hindi para na rin sa sarili mo. Gumaan ang pakiramdam ni Emily dahil sa lahat ng mga salitang sinabi ni Miguel. Maraming salamat po talaga, sir. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po ako gagawa ng kahit anong ikakasama ang negosyo nyo. Pahalagahan ko po ang trabaho ko, katulad po ng pagpapahalaga nyo noong nagtatrabaho pa lamang kayo sa bukid. Napangiti si Miguel dahil sa sinabi ni Emily. Aasahan ko yan, Emily. Kapag kailangan mo rin ng tulong ko, huwag kang mahiya na magsabi sa akin. Gusto ko lang ding ibalik lahat ng kabutihang ginawa ng daddy mo para sa akin noon. Malaki din talaga ang naitulong niya sa akin. Nang dahil sa maikling usapan na yun, hindi inaasahan ni Miguel na magkakaroon nga rin siya ng interes sa buhay ni Emily. Madalas niya itong lihim na sinusulyapan sa trabaho at totoong nakikita niya ang malaking pagbabago nito. Kung dati-rati, madalas nga itong sumisigaw at galit sa mga tao sa kanyang paligid. Ngayon naman, inapakmalumanay na nga niyang magsalita at gumagalang sa lahat ng tao. Noong isang gabi pa nga, ay nahuli niya si Emily na nagbibigay ng mga pagkain sa mga matatandang pulubi sa labas na labis na nagpaantig ng kanyang puso. Sa bawat araw na dumadaan, hindi na nga rin niya namamalayan na unti-unti na rin nahuhulog ang kanyang loob kay Emily. Maging si Mang Albert na kanyang matalik na kaibigan, napapansin na nga rin ang kakaiwang ikinikilos niya. Ikaw, Miguel, ha? Alam mo ba, nakakalimutan ko lahat ng mga sinabi mo sa akin noon. Noong nagtatrabaho pa lamang tayo sa bukid, nanunuksong sambit ni Mang Albert. Alam na nga ni Miguel kung ano ang patutunguhan ng usapang ito. Dahil isa si Mang Albert sa mga taong lubos na nakakilala sa kanya. Hindi ko nga rin po inaakala. Nakakainin ko pala lahat ng mga sinabi ko noon. Nakangiting sagot niya habang hindi pa rin naaalis sa kanyang isipan si Emily at nakatingin pa rin siya dito. Sino nga namang mag-aakala na ang babaeng sinumpa mo noon na hindi mo magugustuhan, siya rin pala magpapatibok ng puso mo ngayon. Tunay nga talaga ang kasibihan. Mapaglaro talaga ang tadhana. Marami naman po tayong nakapansin sa pagbabago ni Emily. Bukod sa kabaitan niya, mas lalo po siyang gumaganda sa paningin ko. Walang pag-aalinlangan na pag-amin ni Miguel. Kung yan talaga, Miguel, ang totoong nararamdaman mo, susuportahan kita. Napapansin ko rin naman na pareho kayo ng nararamdaman ni Emily, kaya huwag na kayong mag-aksaya pa ng panahon para aminin ang nararamdaman nyo. Nakangiting payo ni Mang Albert. Nang dahil sa mga sinabi niya, nagkaroon na nga rin ng lakas ng loob si Miguel
na magtapat ng kanyang totoong nararamdaman. Simula noong una nilang pagkikita, paghanga rin naman ang nararamdaman ni Emily para sa kanya. Kaya't hindi nagtagal, ay mas lumalim pa nga ang pagtingin nila sa isa't isa. Hindi nagtagal, naging magkarelasyon na nga sila. At doon nila parehong naranasan ang pagmamahal at pagkalinga na hinahanap-hanap ng kanilang mga puso. Naging masaya sila sa piling ng isa't isa. Tinulungan talaga ni Miguel si Emily na maging maayos din ang buhay nito. At sa paglipas ng isang taon, walang pag-aalinlangan na inalok ni Miguel ng kasal si Emily. Ngayon ay magkasama na nga sila sa iisang bubong at handa na ring tahakin ang panibagong yugto ng kanilang buhay dahil magkakaroon na nga rin sila ng anak. Sobrang saya ng puso ko ngayon dahil hindi ko inaakala na ikaw pala ang makakasama ko habang buhay, Miguel. Ipinapangako ko sa iyo na magiging mabuti akong asawa sa iyo. Hindi ko hahayaan na lumaki ang magiging anak natin sa kung paano ako lumaki noon. Pupunuin ko siya ng pagmamahal para lumaki siya na may puso sa tao at may takot sa Diyos. Nakangiting sambit ni Emily sa kanyang asawa. Mahigpit naman siyang niyakap ni Miguel. Masayang masaya rin ako sapagkat ikaw ang babae na pinakasalan ko, Emily. Gaya din ng pangako mo. Maging isang mabuting haligi ng tahanan din ako para mapunan lahat ng mga pangangailangan natin at maibigay ulit sa iyo ang isang marayang pamumuhay gaya na kinalakihan mo noon. Pero Miguel, hindi na ako naghahangad ng kahit na anong yaman. Mas masaya na ako sa simpleng buhay natin ngayon dahil nandiyan ka at ang magiging anak natin. Wala na akong ibang mahihiling pa. Kung nabubuhay siguro ang daddy mo ngayon, sigurado ako, sobrang saya rin niya para sa atin. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha ni Emily noong bumalik sa kanyang isipan lahat ng mga alaala noon kasama ang namayapa niyang daddy. Hanggang ngayon pala, hindi pa rin ako pinapabayaan ni daddy dahil alam ko, ginabayan niya ako para makilala ka, Miguel. Tama ka. Sigurado ako, sobrang saya ni daddy kung nasaan man siya ngayon. Dahil matapos ang napakahabang panahon na pagkaligaw ko, nahanap ko rin ang sarili ko. Hindi rin kita papabayaan, Emily. Asahan mo, kasama mo ako sa lahat ng pagkakataon. Mula noon, namuhay ang mag-asawa ng masaya at payapa. Hindi na bumalik si Emily sa kanyang dating ugali. Malayo na siya mula sa mapagmataas at walang pakialam na babae na kilala niya noon. Ang malaking pagbabago sa buhay niya ay utang niya kay Miguel na nagturo sa kanya kung ano ang tunay na halaga ng pamilya at pagmamahal. Buong akala ni Emily, mag-isa na lamang siyang haharap sa mga pagsubok ng buhay dahil sa mga pagkakamaling nagawa niya noon. Pero natutunan nga niya na sa kabila ng lahat ng hamon at sakit, lagi may pagkakataon para magbago at ituwid ang maling landas. Sa uli, napagtanto niya na hindi dapat matakot ang sinuman sa pagbangon at pagsisimula muli dahil dito nagmumula ang mas maliwanag at magandang buhay na hinahangad ng ating puso. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Emily. Sa kwentong ito ay pinapaalam, hindi lahat ng ating gusto ay maaaring mangyari. Kaya matuto rin tayo na tanggapin kung ano ang meron sa ngayon. Dahil kung ipipilit natin ang ating kagustuhan, posibleng ito rin ay mauwi lamang sa mga bagay na ating pagsisisihan din. Huwag nyo rin pong kakalimutan
na i-like at i-subscribe ang ating channel, Untold Stories TV.